Okay, magandang araw na muli sa inyo mga kaibigan. So narito po tayo sa pangatlong part ng ating vlog regarding sa analog tester, sa ating ginagawang discussion regarding dito. So paano ang paggamit, paano ang pagre-read ng ating mga K-meter. Okay, so yan po yung mga range, different ranges. So yung mga lines, so paano yung mga value niyan, anong equivalent niyan sa ating meter, okay, sa ating pagre-read. So welcome po muli sa inyong lahat. Okay, manatiling nakasubaybay po hanggang sa huli sa video na ito para lalo nating mapalawak ang ating kaalaman o pangunawa paano ito gamitin. Okay, so pasensya na po sa ating background, meron lang konting kasiyahan dito sa ating lugar. So hindi po natin maiwasan yan. So nakakapture ng ating video, ng ating recording. So sa pagre-range ng ating AC, okay, AC, so dyan tayo magre-range. So dyan tayo titingin sa kulay pula na range na yan. Okay, so pero ang gagamitin natin na numbering, so yung range na yan is yan pa rin yung katulad ginamit natin sa DC. Okay, pero ang kaibahan lang, titingin tayo dun sa pointer ay kung saan nakaturo dun sa red line. Okay, so same thing ng pagre-read. Okay, so alam naman natin na AC is napaka delikado. Okay, so make sure lamang po na paalala lang na kapag tayo ay nagte-test ng AC ay iwasan po nating humawak dun sa may test probe na malapit tayo dun sa may pin. Okay, sa yan yung ating pinaka probe, kasi meron po na test probe na walang stopper na ating finger. Ayan po. Okay, so mangyayari minsan diretso na tayo dyan. So electric shock aabutin nyo dyan. Okay, so make sure na safe po tayo lagi, at lagi natin i-check ang ating mga kable. Okay, napaka-importante yan. Minsan napapaso ng ating panghinang. Okay, so kapag nag-test tayo ng AC at nadikit tayo dyan, ay malamang shock nga abutin natin. Okay, mapapatili kayo or mapapalundag ng wala sa oras. Okay, so make sure lang, very important po ito mga kaibigan, na kapag tayo nagte-test ng AC at hindi natin alam kung ano ang output ng ating tinetesting. Okay, let's say meron kayong outlet, hindi mo alam kung anong output niyan. Okay, so magre-range kayo sa safest, i-range nyo agad sa 1000. Okay, huwag kayong magre-range sa 250 diretso. Sabihin nyo, ang outlet na yan is 240 volts. Ay paano kung tumataas ang voltahe? Sira yang garantisado na sasabog yan tester nyo at magkakaroon kayo ng problema, kasi AC yan, susunugin yung mga resistor. Okay, maaaring masira din pointer kasi over 250 volts. Let's say ang reading pala nun is 260 volts. Okay, kaya huwag kayong magre-range dyan. So dapat po magre-read kayo sa 1000 volts. Okay, so let's say hindi natin alam, ang reading pala niyan is 275 volts. Okay, lalo na sa mga building 275. So safe yung ating pointer. Saan kayo titingin? Saan kayo titingin ng pag-read? So titingin kayo sa 0 to 10. Okay, so lalagyan nyo lang ng 2 0. Kung 275 yan, ang reading mo is nandito around. Okay, kasi 250 to eh. Okay, so magiging 250. Okay, dito kayo titingin sa range ng 0 to 10. Okay, so dito papalo. Okay, so itatapat nyo lang, halimbawa 275, nandito yan around. Okay, dahil mahaba yung pointer, tagus-tagusan niya, kaya dito kaya tinuturo ko siya na ganyan. So pero ang titingnan mo reading, ang babasahin mong line ay dito. Okay, kung saan nandun. Okay, 275. Let's say
ang reading mo is 600 volts. Ang range mo dapat 600 volts nasa 1000 volts. Okay? So pag nilagay mo sa 250 sa bugyam, so let's say 600 volts. Saan tayo titingin? 0 to 10. Okay? So 600 volts, hanapin nyo lang yung 10 na yan, lagay mo ng 2 0. Okay? So magiging 1000 yan, di ba? Okay. So 1000. So 600 nandito. Okay? So dito ang turo niyan. Okay? 600 volts ang reading mo. 700. Okay. 800. 850. 900. Okay. So ganyan lang po pagre-read, ha. So dito tayo titingin sa pinakababa. Doon sa red. Yun. Okay? So let's say katulad nito, yan diyan, naka-infinite siya, wala siya nababasa. Okay? So diyan tayo titingin sa pula, okay? So merong range dito, baka may nagtatanong kayo, bakit nilagyan pa ng 50 volts? Mayroon kasing output sa mga circuit board na ganyan lang yung nilalabas na voltahe. Pero kung mga outlet, nandito ang range niyan. Kung alam nyo 110 lang yung linya ng isang lugar, safe ka dyan. Pero mas maganda, para safe, sa 1000 ka na lang. Okay? Then kapag ka sure mo na ang reading mo sa 1000 is 220, saka mo ilagay dito para ma-confirm mo, then 220 dapat ang magiging basa mo. Okay? Dito dapat yan, around yan. Dito po. Diyan ang pinaka 220 niya. So ano naman itong sa decibel, okay? So sa pagte-test po yan ng audio level. Okay? So pwede kayong mag-test sa mga output ng amplifier nyo. Yan ang gamit. Okay? Kasi AC. Ang speaker natin, ang output na lumalabas sa ampli is AC. Okay? Yung sinusoidal wave. So 22 dB ang lakas niya, okay? Up to 22 dB. So makikita niyo yun, papalo-palo siya. Depende, halimbawa hihina yung sound, lalakas, yun papalo-palo siya. Okay? So kapag ka ang amplifier nyo ay may nag-read kayo naka-read kayo ng DC volts, ang mangyari niyan, uugong yung speaker nyo. So maghahaming ng malakas. Okay? Maghahaming ng malakas, tapos nakaka-read kayo ng DC. Sunog ang speaker nyo. Okay? Dagdag kaalaman lang yan dahil napunta tayo dito sa decibel. Okay? So audio side po yan. Okay? So yan po yung napaka-iksi lang po ng talakayan dito sa AC. Okay? Madali lang siyang talakayan. Okay? Pero napaka-delikado kaya dapat nating malaman. So sa digital na ay madali talaga pag mag-read ka ng digital. Kaya yung iba mga baguhan dumidiretso na sa digital. Ang hindi lang nila alam is napakahalaga matutunan natin ang analog. Okay? So analog tester, okay? So okay po. I-read natin tong outlet. 1000 yung ating reading, yung outlet na yan. Hindi natin alam ang reading, ha? So 1000. So ayan po. Okay. So magugulat kayo, bakit hindi siya nakaturo sa sa 220. 220 po yan kasi 0 to 10 ang ating babasahin. Kasi 1000 nga yung range natin, wala namang 1000 dyan. Yung 10 na yun, no? Yung 10 na yan, lagyan mo lang ng 2 0 yan. So yung mangyari, yung 2, 200. Yung 4, 400. 600, 800, 1000, di ba? Okay. So yung 2, tas may 2 guhit, 10 ng bawat isang guhit, di ba? 220 siya. 200 plus 20, 220. Ayos lang po. Ganun lang po kadali. Ngayon, alam mo na 220 yan. Ngayon, kung gusto mo i-range mo sa 250. Okay, anong gagamitin nating range? Yung 250 na. Okay? So, ayan, tinusok ko na. So, sa 250 ka na titingin. So, ayan po yung sa pagsusukat ng decibel, sa mga speaker o sa mga audio level. So titingnan mong babasahin dyan sa decibel. Ito po, ayan, isingit ko na to kasi under ng AC to eh. So decibel, okay. So maximum po na 22 dB. So halimbawa amplifier mo ay nagre-read ng positive 20 dB,
malakas na po yun. Pag na-reach na ng 22, ang lakas ng output niyan, okay? So yan po yung decibel, okay?